Ang libro na ang pamagat ay Never Split the Difference na isinulat ni Chris Voss. Ilang taon na ang nakakalipas, inimbitahan si Chris Voss na magturo ng negotiation class sa Harvard. Sa klase, ang guro ay humiling kay Chris na magsagawa ng mock negotiation kasama ang isa sa mga estudyante ng Harvard. Sa mock negotiation na ito, si Chris ay nagbebenta ng produkto at ang estudyante ay may takdang budget para bilhin ito. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa makarating sila sa isang napagkasundoang presyo. Nang lapitan ng guro si Chris at tinanong kung ano ang presyo, sinabi ito ni Chris at agad na tumawa ang guro. Sabi ng guro, "Chris, nakuha mo ang lahat ng pera niya." Ang guro ay nasanay na makita ang kanyang mga estudyante na hatiin ang pagkakaiba ng pinakamababang presyo ng nagbebenta at pinakamataas na budget ng bumibili. Pero sa hindi inaasahan, nakuha ni Chris Voss ang buong budget ng estudyante. Para malaman kung ito ay isang swerte lang, pinagawa ng guro kay Chris na makipagnegosasyon sa ibang estudyante kinabukasan. Muli nakuha ni Chris ang pinakamataas na halaga. Ang mga estudyanteng ito ay alam ang lahat ng mga bagong teknik sa negosasyon pero nalampasan sila ni Chris. Paano niya nagawa yon? Si Chris Voss ay hindi basta-basta lang. Siya ang pangunahing hostage negotiator para sa FBI. Pagkatapos ng maraming mahihirap na negosasyon sa mga kidnappers, natutunan ni Chris na ang susi para makuha ang gusto niya at maiwasan ang mga kompromiso habang tinitiyak na ang kabilang panig ay nararamdaman na sila ay tinatrato ng makatarungan ay ang tinatawag na tactical empathy. Ang tactical empathy ay ang totoong pag-unawa sa sitwasyon ng iyong katapat at pagpaparamdam sa kanila na nauunawaan mo rin ang sitwasyon mo. Mahalaga ang pagpapakita ng tunay na empatiya sa negosasyon dahil nakakatulong ito upang makabuo ng rapport at mabawasan ang pagiging depensibo. Sa isang psychotherapy session, ang psychiatrist ay nakikinig ng mabuti sa pasyente at paminsan-minsan ay nagtatanong upang linawin ang kanilang nararamdaman. Ito ay nagpaparamdam sa pasyente na siya ay pinakikinggan at hindi nagiging matigas ang kanilang pakiramdam. Sa parehong paraan, sa negosasyon, magiging hindi komportable at tumatanggi ang iyong katapat hanggang sa ipakita mong nauunawaan mo ang kanilang pananaw at naimpatiya mo ang kanilang mga alalahanin. May isang halimbawa mula sa workshop ni Chris Voss tungkol sa isang babae na si Susan, isang sales representative para sa isang pharmaceutical company. Sinusubukan niyang hikayatin ang isang doktor na palitan ang isang gamot na ginagamit niya sa kanyang mga pasyente ng gamot na kanyang ibinebenta. Sa unang pulong, ang doktor ay nagdududa, sabi na walang makakapagpabago sa kanyang isinusulong na gamot. Pero habang pinag-uusapan ni Susan ang tungkol sa kanyang mga pasyente, napansin niya kung gaano siya ka-passionate. Pinaalalahanan siya ni Susan tungkol sa dedikasyon ng doktor sa kanyang mga pasyente at nagbago ang pakikitungo ng doktor. Mula noon, naging bukas siya sa pakikinig sa kung ano ang sasabihin ni Susan. Nang ipakita ni Susan ang mga magagandang katangian ng kanyang produkto, nakinig ang doktor ng mabuti. Sa dulo ng pulong, pumayag ang doktor na subukan ng bagong gamot at umorder siya ng araw na iyon. Ang mga salitang nagbago sa pag-uusap ni Susan sa doktor ay, "Tama iyon." Kung hindi mo makuha ang mga salitang, "Tama iyon" mula sa iyong katapat, hindi mo pa sila nasisiguro na nakuha mo ang kanilang pakikinig. Ayon kay Chris Voss, ang negosasyon ay hindi tunay na nagsisimula hanggang sa marinig mo ang salitang, "Tama yon." Upang makuha ang iyong katapat na magsabi ng, "Tama yon," kailangan mong pakinggan ang emosyon sa likod ng kanilang mga salita at ibuod ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng mga pahayag na nagsisimula sa mukhang o parang. Kung tama ang iyong buod at nakumpirma ito ng katapat mo ng tama iyon, maaari mong ipakita ang iyong sitwasyon. Ayon kay Chris Voss, ang pinakamahusay na paraan upang magpatulong sa iyong sitwasyon ay ang magtanong ng calibrated questions, mga bukas na tanong na nagsisimula sa paano o ano. Halimbawa, kung gusto ng iyong landlord na taasan ng renta mula $1,200 hanggang $1,500, maaari mong sabihin, mukhang iniisip mong mababa ang halaga ng apartment at gusto mong makuha ang tamang presyo. Pero paano kung mababayaran ng $1,500 kung ang kita ko ay sapat lang
para sa $1,200? Ang key ay ang paggamit ng tanong na, paano ko magagawa iyon, na parang nagsasabi ka ng, pinahahalagahan ko ang iyong talino? Maaari mo ba akong tulungan na masolusyonan ang aking problema? Kapag nagawa mong pakiramdaman ang iyong katapat, nagkaroon ka ng rapport sa kanila, at kapag tinanong mo sila ng calibrated question na, paano ko magagawa iyon? Malamang nagagawa sila ng solusyon para makuha ang parehong bagay na mahalaga sa inyo o babaan nila ang kanilang unang hiling upang umangkop sa iyo. Kung magbigay pa rin sila ng alok na hindi mo natutugunan, maaari kang sumagot ng ibang calibrated question. Halimbawa, kung ibababa ng landlord ang renta sa $1,400, maaari mong sagutin, napakabait mo, pero hindi ko pa rin nakikita kung paano ko babayaran ang $1,400 sa buwan na ito kapag may mga apartment na mas mura sa paligid. Ang teknik na ito ng magalang na pagtutol sa bawat alok gamit, ang tanong na, paano ko magagawa yon, ay eksaktong paraan kung paano nakuha ni Chris Voss ang buong budget ng mga estudyanteng Harvard. Sa susunod na magnenegosasyon ka, subukang intindihin ang kanilang sitwasyon, tiyaking makuha mo ang tama iyon mula sa kanila at ipakita ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng pagtanong ng calibrated question tulad ng paano ko magagawa iyon. Kung gagawin mo ito, makakamtan mo ang sining ng negosasyon na kung saan ang pangunahing layunin ay makuha ang gusto mo. Ito ang pangunahing mensahe na matutunan mo mula sa librong Never Split the Difference. Maganda ang librong ito para sa pagintindi ng mga detalye sa negosasyon. Isa sa mga pinakamahalagang aral mula sa libro ay ang kahalagahan ng tactical empathy o ang kakayahang makita ang sitwasyon ng ibang tao mula sa kanilang perspektibo. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong sumang-ayon sa kanilang posisyon, kundi kailangan mong maipakita na naiintindihan mo ang kanilang nararamdaman at pinagmulan ng kanilang pananaw. Sa pamamagitan nito, nagiging mas madali ang magtaguyod ng tiwala at makapagbuo ng mas produktibong usapan. Habang nakikilala mo ang kanilang pangangailangan at motibasyon, natutulungan ka nitong maghanap ng mga solusyon na maaaring paborable sa iyo at sa kanila. Ipinapakita ng librong ito kung paano ang empatiya ay hindi lamang isang emosyonal na reaksyon, kundi isang taktika na ginagamit upang mapaangat ang iyong posisyon sa negosasyon. Dagdag pa rito, itinatalakay din ng libro ang kahalagahan ng mirroring, isang teknik na nagsasangkot ng pagsunod o pagpapakita ng kaunting pagkakapareho sa mga aksyon, salita o tono ng kabila. Hindi ito ginagawa upang mangopya, kundi upang lumikha ng koneksyon at rapport. Sa pamamagitan ng simpleng pagsasalamin ng kanilang mga galaw at salita, maaari mong gawing mas maligaya at komportable ang kabila na magbubukas ng pagkakataon upang mas mapadali ang mga usapan. Kapag nakakakita ng pagkakapareho, natural na nagiging mas bukas ang tao sa pakikinig at sa pagbibigay ng solusyon. Ito ay isang paraan upang ipakita na ikaw ay hindi lamang nakikinig, kundi aktibong nakikilahok sa pagbuo ng isang kasunduan na magbibigay ng halaga sa magkabilang panig. Ang libro rin ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagharap sa mga pagtanggi sa isang positibong paraan. Sa halip na matakot o magalit, kapag sinasabi ng kabila ang salitang hindi, ipinapakita ng Never Split the Difference kung paano ang no ay isang pagkakataon upang magtanong at mas lalo pang mapalalim ang iyong pag-unawa sa kanilang posisyon. Kung maayos mong maiintindiha ang dahilan sa likod ng kanilang pagtanggi, magkakaroon ka ng mas maraming impormasyon na magagamit upang magpatuloy ang negosasyon o baguhin ang iyong alok sa paraang mas magiging paborable sa lahat. Sa madaling salita, tinuturuan ka ng librong ito na gawing pagkakataon ang mga pagharang o pagtanggi upang makarating sa mas matibay na kasunduan. Isa pang mahalagang kasanayan na itinuturo ng libro ay ang accusation audit. Ang teknik na ito ay nakatuon sa pagpapalagay ng mga negatibong opinyon o reklamo na maaring ipukol sa iyo ng kabilang partido bago pa man nila ito sabihin. Halimbawa, kung sa tingin mo ay may mga reservations sila tungkol sa iyong alok o diskarte, mas mabuting sabihin mo na ito sa umpisa upang hindi ito maging sagabal sa buong negosasyon.
Sa ganitong paraan, may papakita mong handa kang tanggapin ang kanilang mga alalahanin at magbigay ng solusyon, kaya't magbubukas ito ng mas malalim na komunikasyon. Ang pagiging proaktibo sa pag-handle ng mga potensyal na isyu ay nagpapakita ng kahandaan at integridad na isang mahalagang bahagi ng pagpapalakas ng relasyon sa kabila ng mga pagsubok. Mahalaga rin sa librong ito ang konsepto ng silence. Minsan, ang pinakamabisang taktika sa negosasyon ay ang hindi pagsasalita. Ang ilang sandali ng katahimikan ay nagiging pagkakataon para sa kabilang partido na mag-isip at magbigay ng kanilang opinyon na nagiging dahilan para mapadali ang proseso ng pagbuo ng kasunduan. Hindi mo kailangang magmadali o magbigay ng mga paliwanag sa bawat pagkakataon. Sa halip, matutunan mong tanggapin ang mga sandali ng katahimikan at gamitin ito upang makuha ang iyong nais nang hindi kinakailangang magsalita ng sobra. Sa kabuuan, ang mga aral na matutunan mula sa Never Split the Difference ay hindi lamang nakatulong sa mga negosyante o mga profesional na nakikisalamuha sa malalaking transaksyon, kundi pati na rin sa araw-araw na buhay. Ang mga kasanayang ito ay maaaring magamit sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, sa mga usapang magkaibigan o sa mga simpleng interaksyon sa araw-araw. Itinuturo ng librong ito kung paano maging mas maingat at mas matalino sa mga desisyon at kung paano mapanatili ang mga relasyon kahit na sa gitna ng mahihirap na negosasyon. Sa pamamagitan ng mga teknik na ito, maaari mong gawing mas magaan at mas matagumpay ang mga negosasyon sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like at share ito at maraming salamat sa panonood.